Parte ng dignidad ng isang tao ang magkaroon ng access sa malinis na tubig. Nalulungkot po ako na napagkakaitan ng dignidad na ito ay ang ating mga kabataan. As chairperson of the Committee on Public Service, I'm bombarded with complaints on water utilities. Mr. President, in 2024, isang grupo po ng magulang at estudyante mula sa isang public school sa Dasmariñas, Cavite ang lumapit sa akin dahil sa kawalan ng tubig sa kanilang paaralan at dahil sa kalunos-lunos na lagay ng kanilang palikuran. Water taps often run dry and cannot reach higher floors, while the toilets are dirty, broken, and unusable. Kaya naman nagtitiis na lang sa uhaw at pag-ihi at pagdumi ang mga estudyante. Ayon sa mga nagreklamo, ginagawa na lamang ng paraan ng PTA or Parents Teachers Association ang problema sa pamamagitan ng pag-ambag-ambag upang mapagawa ang lumang motor pump. Nang inilapit po nila ito sa amin, nag-abot ng tulong ang DPWH sa paglagay ng rainwater harvesting system at nakausap din ng paaralan ng LGU. Nagawa ng paraan ang CR at ito ay nasiayos naman. Pero nung nangumusta kami kamakailan, napag-alaman na namin na ang CR ay muling di nagagamit. Ang mga bata ay muling napipilitang gumamit ng CR sa ground floor. Walang tunay na aksyon para sa permanenteng solusyon. During the past few months, I have been talking with communities, local water districts, and LGUs, and it is clear that we are still far from providing adequate water service for our people. Mapalad po tayo dito kung kailangan natin uminom ng tubig, may filtered water, may bottled water, at syempre, kahit papaano ay may malinis din na tap water. Pero para sa ilan nating mga kababayan, the availability of water is a guessing game. Para sa marami nating mga mag-aaral sa public school, ang kawalan ng tubig ay realidad na nakasanayan nila. Di tulad natin dito, ang ating mga estudyante ay walang malinis na tubig na naiinom. Kung may tubig man na dumadaloy sa gripo, hindi ito ligtas na inumin. Kailangan magdala sila ng sariling tubig at pag naubos ito, tiis na lang o kailangan nilang bumili. Sa ibang paaralan, may bendo dispenser na piso-piso o 5 piso. Sino kayang kumikita dito? Pero meron din namang mababait na mga guro na bumibili ng blue container na water para sa kanilang klase para sa mga batang nakalimot magdala ng tubig. Malaking problema din nila ang poor sanitary facilities. Dahil walang tubig, madalas na madumi, mabaho at mapagi ang mga CR. Madaming nagsabi na walang tagalinis sa mga CR. Minsan umasa na lang ang paaralan sa mga parent volunteers para malinis ang mga CR. Meron naman talagang walang gumagana na CR, kaya ang estudyante ay nakiki-CR na lang. Marami ng insidente na mga bata ay nag-iigib ng tubig mula sa tangke ng paaralan o mula sa baba para iakyat sa CR sa itaas. May nakarating din sa akin na binibigyan ng mga bata ng water bottle upang doon na lamang umihi ang mga estudyante. Kung sa atin kaya ipagawa ang mga ganitong bagay, papayag ba tayo? Of course, hindi. Tayo manggagalaiti. Paano kung sabihin sa atin ni SP na bago pumasok, mag-CR muna tayo sa ating mga bahay dahil wala nang CR dito sa Senado? Ganito po ang dinaranas ng ating mga mag-aaral, Mr. President. Kamakailan lang, nasaksiyan ni Pangulong Bongbong Marcos ang ganitong estado ng ating mga paaralan nung siya'y mag-ikot sa Bulacan, kung saan walang running water sa mga CR. Despite the stern call from the President, the problem still persists and it is not isolated to a few schools. The lack of water for hand washing and toilet facilities poses health and safety risk to learners and school personnel. Kung ganitong kondisyon ng tubig sa ating mga eskwelahan, paano makapag-aral na maayos ang ating mga kabataan? Unsafe drinking water is a major transmission route for diarrheal diseases, typhoid fever, cholera, and hepatitis A, which severely affect children. The Department of Health identifies contaminated water and poor sanitation as key causes of outbreaks of acute gastroenteritis and other communicable diseases
particularly after floods and typhoons. But data from the Department of Education revealed that 3,628 schools lack regular water sources, while over 8,000 rely on rainwater. Only 61% of schools nationwide have access to clean water. With the recommendations from EDCOM in mind, the Committee on Public Service will begin hearing the bills on the Department of Water, which would improve the monitoring of water services and make implementation of water laws centralized and efficient. Hopefully, issues with DPWH and NIA projects that's supposed to improve water services will also be addressed. Clearer policies for the grant of water permits or for allowing joint venture agreements with water district will be established. We will have a Department of Water that is for the people. Mr. President, in closing, according to the 1987 Constitution, all waters and other natural resources are owned by the state. It is our responsibility to make sure that access to water belongs to all. Hindi pwedeng overflowing ang tubig para sa ilan, pero putik ang dumandaloy o kawalan ng tubig para sa iba. With this, I ask for the support of my colleagues. Thank you, Mr. President.